Magandang hapon sa inyo mga kapatid. At muli po ay narito po ako para magbahagi ng salita ng Diyos. At minsan pa na imbitahan ko po kayo na tayo manalangin. Salamat po Panginoon sa araw na ito. Kami po ay inyo pong pagpalain sa pamamagitan ng inyong mga salita. Minsan pa Panginoon na ang magsilbi itong pagkain po para sa aming kaluluwa. At turuan mo po kami ng mga salita upang sa ganun Panginoon ay lalo kami mapagpala, lalo po kaming maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa 1 John mga kapatid. 1 John chapter 2 ng 1 John. Verse 15 hanggang 17. Sabi po rito, nariyan na po kayo, ay umpisa na po natin. 1 John, ulitin ko po, 1 John chapter 2, kapitulo 2, talatang 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw ng masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapapara man sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ito po mga kapatid, itong ibabahagi ko po sa inyo ay patungkol sa nararanasan natin. Alam niyo po na iba po yung takbo ng mundo ngayon. Napakataas ng karunungan, especially sa ating mga kabataan. Makikita natin yung karunungan nila, kaalaman. Na yung technology kasi yung ating technology, pag may bagong technology, nagdadagdag ng kaalaman yan. Kaya mapapansin nyo, halos ng kabataan natin ay masyado silang hulog na hulog ang loob, ang kanilang sarili, especially sa mga gadget. Sapagkat ito po yung kinahumalingan ng napakarami sa ating mga kabataan. Unang-una po ay ibinibili ni Juan yung pagkakaiba ng sanlibutan at ng ating Panginoon. Kasi minsan napopokus nga naman tayo sa sanlibutan dahil napakaganda ng nilikha ng Diyos. Especially yung di mga ginawa ng tao, yung mga gadget, yung mga sasakyan, marami pa tayo nakikita ng napakaganda. Pero ang utos po dito, sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ito po ang sinabi ni John. Pag inibig mo ang sanlibutan, kasi ang sanlibutan ginawa ng Diyos. Tama po ba? O ang mga bagay dito sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ibig sabihin, mga kapatid, pinakikita ng Diyos na siya ang nagbigay nito. Ang sanlibutan at ang mga bagay na nasa sanlibutan. Napopokus tayo sa mga bagay nito at masyado nating minamahal yung kaloob ng Diyos. Imbis na yung nagbibigay, yung nagkakaloob ang dapat natin bigyan ng pansin. Kung mapapansin nyo mga kapatid, nakapupukaw naman talaga sa pita ng laman. Nabubuhos yung focus mo. Makikita natin yung ating ang social media, mga kapatid, ay napakataas. Inain po. Halos lahat ay dito nakatutok. At kung papansin niyo, sabi diyan, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay nakapupukaw sa masamang pita ng laman at nakatutokso sa paningin. At ang karanyaan sa buhay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapapara man sa sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang unang-unang pinapakita po dyan yung nakapupukaw. Sabi dyan,
nakapupukaw sa paningin. Lust of the eye. Ayan. At ang sabi diyan, pangalawa, at ang mga nakatutok sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula. Lust of the eye, lust of the flesh, pride of life. Yan po yung tinutukoy na binabanggit po dyan. Kung mapapansin nyo mga kapatid, mas hindi na nga po masyadong nabibigyan ng pansin ang salita ng Diyos sapagkat marami na dito na nakatutok. Pagkawat may mga kapatiran, may mga ilan na nilalagay nila yung Biblia sa cellphone o sa gadget na maganda po yan. Pero mga kapatid, mapapansin nyo na ito po ibinibili na ni Juan sa mga Kristiyano noong paman. Na huwag silang babase sa kanilang nakikita. Kasi nakapupukaw sa paningin, nakatutokso sa pita ng laman. At ang karanyaan yan, yung karanyaan sa buhay. Kapag alam nyo, pag naranasan mo yung karanyaan sa buhay, ay parang nagbabago ang tao. Nagbabago yung ugali ng tao. Sabi nga nila, nung araw, pag daw meron isang tao na walang-wala, ay makikita mong napakababa ng kanyang loob. Pero pag dumating ang panahon na ang taong ito ay nagkaroon at umasenso, nag-iiba na ang kanyang pag-uugali. Kasi nasisilaw na siya sa karanyaan, sa buhay. Nakita niyo po yung mga artista, nung hindi pa po sila sikat, nakikihalo-bilo sila sa mga tao. Pero oras na sumikat po ang isang artista, pinagbabawalan na po siyang makihalo-bilo. Kung mga konti na lamang po yung nagiging nakaka-fellowship niya dahil nga po sa kakaiba ng kanyang pamumuhay. Pag-usapan po natin yung pita ng laman mga kapatid. Lahat po tayo ay meron ito. Ito po yung kung bakit po tayo natutok na nagkakasala dahil ito po yung pinagbibigyan natin. Malakas po yung pita ng laman sa bawat isa sa atin. Kapag nakita natin ang isang bagay, madali tayong mahulog, natutokso tayo. Kaya po brethren, yung hindi ko po lahat sinasabing ang mga gadget po ay masama. Gamitin po yan para sa kaluwalhatian ng Diyos, mas maganda po. Marami po mga kapatiran ng ginagamit yan para sa kapurihan ng Diyos. O ilalagyan po nila ng mensahe yan, ilalagyan ng salita ng Diyos, maganda po yan. Pero kung po nakikita natin sa ating mga kabataan, nalululun po sila at minsan yung iba ay nagpupuyat, inuubos yung oras sa ganitong panonood ng kung ano-anong napapanood nila dyan sa social media. At minsan na nga po ay napupuyat, hindi na binibigyan ng pagkakataon ng sarili na makapagpahinga. Meron po akong kakilala na meron po siyang anak na yung anak niya po ay napakahilig. Palibasa po yung mga magulang ay lumaki sila sa cellphone. So nung nagkaroon po sila ng anak, yung kanilang anak ay laging kinukuha yung cellphone nila. So hindi pa nga tablet pa nga yun eh. So hindi mapigilan ng bata na hindi kunin yung cellphone ng mga magulang at dahil nga yung bata ay umiiyak kapag hindi niya ito nakukuha. So ang ginagawa ng magulang para tumahan yung anak, pinapahiram yung cellphone. At dumating yung panahon na napapabayaan nila yung bata ay nagsosulo ng mag-cellphone. Alam niyo ba mga kapatid kung ano nangyari dun sa bata? Nabanlag po yung kanyang mata. Para pong naduling yung bata. Bakit po? Kasi mahilig po siya sa mga games. At yung bata hindi siguro na control at hindi rin nabantayan ng mga magulang yung pagiging pagkahumahula na humaling yung bata doon sa mga games. Ito po yung nangyari. Minsan pa mapapansin nabubuhos yung ating panahon sa gadget na ito, sa mga bagay, especially pag nanonood po tayo sa social media, marami po tayong mapapanood dyan.
At minsan po, nakakalimutan na rin po natin minsan magbasa. Okay lang po kung nababalansi po natin na nakakapagbasa po tayo ng salita ng Diyos, nakakapag-pray, nagagawa po yung mga bagay na espiritual na ikalalago natin. Wala pong problema yan, basta't nababalansi po ninyo. Ang problema lang po, pagka po nahulog na o nabuhos na yung panahon mo at hindi mo na nabigyan ng pagkakataon ng sarili mo na lumago, tulungan ng magpakatatag sa pananampalataya at hindi mo naturuan, hindi ka lumago sa kagandahang loob ng Diyos, sa salita ng Diyos, diyan tayo po magkakaroon ng problema. Kaya po yung binabanggit na po dyan na ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Dapat iniibig natin ang nagbibigay. Kasi siya nagbibigay niyan eh. Binibigay niya rin naman po yung ating pangangailangan. Kaya lang po nabubuhos, napopokus o naaagaw ng atensyon doon sa mga binibigay ng Diyos. Hindi na tayo pumopokus doon sa nagbibigay, doon sa lumika. Napopokus tayo doon sa nilikha niya. At dahil po dyan, minsan ay hindi po na nagiging nakakatulong sa mga Kristiyano yung mga pangyayaring ito. Ulitin ko po, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay nakapupukaw sa masamang pita ng lamang. Pinupukaw po yung ating yung pita ng lamang. Kailangan pagbigyan natin. Kaya tayo nagkakasala, no? Pinagbibigyan natin yung pita ng lamang. At pinupukaw niya, ibig sabihin alam mo yung parang ginigising niya. Alam mo, sa mga commercial, no? Pagka nanonood po kayo, minsan commercial ice cream, pagkain. So, ang commercial po ay masarap na pagkain. Pero minsan nahahaluan ng may nagsasayaw na babae, nagsasayaw na kung pinapakita yung babae na nagsasayaw. Kumbaga, hinihikayat. Imbis na sa pagkain lang, so nahihikayat pa nung focus dun sa ibang commercial, no? At kung papansin niyo mga kapatid, sabi pa dyan, ang mga nakatutok sa paningin at ang karanyaan sa buhay hindi nagmumula sa nila. Nakatutok sa paningin. Nakapupukaw. So, alam niyo yung mata natin, isa rin po yan sa tama po, meron po tayong mata. Alam po iba inihim nyo na, Brother, meron tayong mata. Tama naman po yan. Kaya lang po minsan, dyan nga po tayo dinadali ng kaaway. Alam mo si Eva, nung tinukso ni Satanas, si Eva, ang ginamit po yung kanyang mata. Lalo sa Garden of Eden, nung nalingat lamang si Adan sapagkat namahinga siya. So ang ginamit ng kaaway kay Eva para ito'y matukso ay ang kanyang mga mata. Doon yung tatlo po itong binanggit natin ay ginamit ni Satanas kay Eva. Lust of the eye, lust of the flesh, tsaka pride of life. Lust of the eye, nakita niya, sabi niya, naging natukso sa paningin ng prutas. At nahikayat na gusto niyang kanin, bagamat sinabi na ng Diyos na lahat naman pwede mong kainin. Sinabi sa kanilang dalawang mag-asawa, kay Eva at Adan. Lahat naman pwede niyong kainin. Pero wag lang yung halaman na nasa gitna. At ano yung pride of life? Ito yung sinabi ng kaaway ni Satanas kay Eva, kapag kinain mo yan, magiging parang Diyos ka. So nagkaroon dahil si Eva ay walang alam sa mga bagay na ganoon. Parang napukaw siya. Ako nga, kakaiba. Kaya po yan yung nangyari nung kinain ni Eva yung prutas na yon. Sa atin, sinasabi prutas daw na mansanas. So, wala na po binabanggit kasi sa Biblia, basta ito po ay nakakaakit. Lahat naman ng prutas na nakakaakit. So, ang nangyari po, dito na po pumasok yung kasalanan. Pero brethren, mga brethren, ito po sabi, mapaparam ang sanlibutan. Lahat ng kinahumalingan natin ay mapaparam yan. At ang lahat ng kinahumalingan nito
Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Huli nan, magsisi sila Eva at Adan. Sabi nga natin wala nagsisisi sa una. Kadalasan ang pagsisisi ay sa huli. Tama po ba? Minsan may nahuli sa TV na napanood ko na nahuli siya dahil gumawa siya ng isang kakaibang yung pong magbibigay ng reward na basta mapatay lamang ang ating presidente. Nung nahuli po siya, nagsisisi po siya. Bakit ba kailangan pa natin magsisi sa huli kung pwede naman tayo magsisi sa una? Kung alam mong mali na yung ginagawa natin at alam natin na hindi ito makatutulong sa ating pananampalataya, pagsisihan na natin sa una para hindi tayo magsisi sa bandang huli. Mapaparam ang sanlibutan, lahat ng kinahumalingan. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Bagamat hindi mo pinagbibigyan, maganda nga hindi natin pinagbibigyan yung ating pita ng laman. Sapagkat yan daw po yung namatay na, sabi ni Pablo sa Romans. Yan ay namatay ng kasama ng ating Panginoon. Hindi dapat pinagbibigyan yung pita ng laman. Lahat tayo ay meron yan, mga kapatid. Lahat po tayo ay natutukso sa mga bagay na nakikita natin. Naaakit. Lahat po tayo natatangay. At tayo ay minsan ay nahuhulog. Pero brethren, tandaan po natin, hanggat maaga, na mas binibigyan ng gantimpala ng Panginoon ang mga taong sumusunod sa kalooban niya. Ang mga taong nagsisikap na mabigyan ng karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita. Tularan natin ang ating Panginoong Hesus na kahit nung siya ay nabuhay ng napakaikling panahon, nang siya'y mamatay at muling mabuhay, nakita natin na kakaiba yung kanyang pamumuhay. Inilaan niya yung kanyang buhay para sa karangalan ng kanyang Ama. Pwede rin, katulad ng sinasabi ko sa inyo, wala po nagsisisi sa una, sa huli. Ang pagsisisi po minsan nasa huli. Pag nagawa na yung kasalanan, saka siya magsisisi. Pero mas maganda mga kapatid, ma-realize natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mapag-isip-isip natin na ang mga kasalanan ito hindi nakalulugod sa Diyos. At lagi natin tandaan na ang kasalanan ay nakakahiya. Ito po ay nagbibigay ng kahihiyan kapag ating ginawa. Kaya nga sinasabi natin, pagsisihan na natin hanggang di pa dumarating sa huli. Magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Kung ginagawa po natin yan, lahat po tayo hindi perpekto. Kayo po ang nakakaalam ng inyong mga sarili kung ano ang inyong kalagayan sa harapan ng Panginoon. Ang mahalaga, ikaw ay nananalig sa Panginoon at kinikilala mo ang kanyang mahabaging salita, ang kanyang salita na punong-puno ng pagpapala, ang Diyos na mahabagin, na laging nagbibigay at nagpapatawad, nagpapaumanhin sa ating mga kasalanan. Lumapit tayo sa Kanya at humingi ng kapatawaran. At muli ay ating bigyan ng pansin ang manlilika, yung nagbibigay, wag po yung bigyan natin ng pansin yung nagbibigay, wag po yung mga ibinigay niya. Kasi yung mga ibinigay niya, mawawala yan. Pero yung nagbibigay, hindi po siya mawawala. Siya po ay magpakailanman. Yan po ang salita ng Diyos. Marami pong salamat sa inyong panonood at pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon. Minsan pa, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Sapagkat kayo ang Diyos na laging nagpapaalala at nagsasabi sa amin kung ano po yung dapat namin gawin. Patuloy po kaming mananalig sa iyo, Panginoon, at kikilalanin ang kahabagan, Panginoon. Ang iyong kaganda, ang iyong pag-ibig, Panginoon. At sa araw na ito, maging mapaalalahanan po kami ng iyong salita. Salamat po, Panginoon,
sa pag-ibig mo, sa iyong mga salita, sa grasya mo araw-araw na pinagkakalob mo sa akin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.